Kaipunaryo, masakit tignan, di ba? Ngayong April 2026, ang ingay-ingay ng paligid tungkol sa April 15 tax deadline. Kung saan-saan mo makikita ang mga paalala ng BIR, sa TV, sa radyo, pati sa mga tarpaulin sa kalsada. Sabi ng gobyerno, tax-exempt ka. Wala kang bawas na income tax sa payslip mo dahil maliit lang ang sahod mo. Sinasabihan ka pa nilang, swerte ka, dahil buo mong natatanggap ang pinaghirapan mo. Pero bakit kahit zero tax ka sa papel, pakiramdam mo ay mas lalo kang ninanakawan? Bakit sa bawat paggising mo, mas lalong lumiliit ang halaga ng barya sa bulsa mo? Heto ang katotohanang ayaw nilang mapansin mo. Ang 250,000 tax-exempt threshold natin, 2018 pa yan itinakda. 8 taon na ang nakalipas. Noong 2018, ang 1 kilo ng bigas, 38 pesos lang. Ngayon, ginto na. Sa 60.69 na palitan ng piso-dolyar ngayong April 2026, ang 250,000 pesos mo ay parang pambili na lang ng grocery para sa iilang buwan lang. Literal na poverty wages na ang tinatrato nilang tax-exempt. Ang tanong, bakit tayo hinahayaang lumunod sa lumang batas? Alam niyo ba na may nakabimbing 600,000 exemption bill na dapat sana ay magdodoble sa take-home pay mo? Pero bakit parang multo itong pinagtataguan ng mga politiko? Huwag kang haalis dahil sa video na ito, hihimayin natin ang hidden tax na kinukuha sa'yo araw-araw nang hindi mo alam. Balikan natin sandali ang 2018. Noong ipinasa ang train law, marami ang natuwa. Uy, wala nang tax ang kumikita ng 20,000 pesos pababa. Siyempre, ang laki ng impact niya noon. Ang 20,000 pesos noong 2018, kayang-kaya mong mabuhay ng komportable. May pambili ka pa ng extra para sa pamilya mo. Pero, kaipunaryo, tingnan mo ang paligid mo ngayon sa 2026. Ang presyo ng kuryente, gas at pagkain ay sumabog na. Ang dating 100 pesos na ulam sa karenderiya, 180 pesos na ngayon. Ang pamasahe sa jeep na 9 pesos lang noon, 25 pesos na ang minimum dahil sa mahal ng krudo. Sa ekonomiya ng 2026, ang isang pamilyang kumikita ng 20,000 pesos a month ay hindi na middle class. Sila ay nasa survival mode na. Pero heto ang nakakagigil. Dahil hindi binabago ng mga mambabatas ang threshold, safe ka pa rin daw sa income tax. Ang tawag dyan sa economics ay bracket creep. Dahil sa inflation, ang sahod mo ay parang lumalaki lang sa papel, pero ang kakayahan mong bumili ay lumiit na ng higit sa 50%. Bakit hanggang ngayon ang 600,000 peso tax exemption bill ay natutulog sa Kongreso? Mahigit 2 taon na itong nakabinbin. Simple lang ang dahilan, kasi kapag itinaas nila ang threshold para maging fair sa kasalukuyang presyo ng bilihin, bilyon-bilyon ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno. Mas gusto nilang ikaw ang mag-adjust, ikaw ang magtipid, at ikaw ang magtiis, kaysa sila ang mag-adjust ng budget nila para sa mga confidential funds at flood control na laging palpak. Ginagawa nilang sacrifice ang sikmura mo para lang mahit ang revenue targets nila. Heto ang unang hidden loop na binanggit ko kanina. Pansin mo ba tuwing nagpapagas ka o kaya tuwing sumasakay ka ng tricycle at jeep? Ang gasolina ngayon ay lampas 100 pesos na dahil sa krisis sa Middle East at sa idiniklarang State of National Energy Emergency. Akala mo ba ang presyo lang ng world market ang problema? Dito tayo niloloko ng sistema. Ang bawat litro ng gasolina na kinakarga sa sinasakyan mo ay may excise tax na 10 pesos. Kung diesel naman, 6 pesos. Pero hindi dyan nagtatapos ang magic. Matapos nilang ipatong ang excise tax, papatungan pa yan ng 12% VAT o Value Added Tax. Ang 12% na yan ay kinukuwenta base sa presyo ng langis plus ang excise tax. Ibig sabihin, kaipunaryo, binabayaran mo ang tax ng tax. Literal na kumikita ang gobyerno sa bawat pagtaas ng presyo ng langis. Habang ikaw ay namumroblema kung paano pagkakasyahin ang pamasahe mo, ang Bureau of Treasury ay nagpipista dahil tumataas din ang koleksyon nila ng VAT.
Para kang bumili ng kanin sa turo-turo na may service charge, tapos ang tip mo, may tax pa rin. Sa bawat full tank ng motor o sasakyan, daan-daang piso ang direktang napupunta sa gobyerno. Kahit sabihin nilang tax-exempt ka sa income tax, sa bawat pag-ikot ng gulong na sinasakyan mo, nagbabayad ka ng tax na mas masakit pa sa bawas ng isang manager sa Makati. Heto ang hidden income tax na hindi mo nakikita sa payslip, pero ramdam na ramdam mo sa bulsa. Huwag mong isipin na ligtas ka dahil wala kang sasakyan o dahil hindi ka madalas lumabas. Pati sa loob ng cellphone mo, kasama mo ang BIR. Simula noong ipinatupad ang RR 18-2025 o ang Digital Service VAT, naging vatable na rin ang internet lifestyle mo. Napansin mo bang tumaas ang subscription mo sa Netflix at Spotify? Hindi lang yan global price hike, kasama dyan ang 12% cut ng gobyerno. Pati ang mga online sellers sa Shopee, Lazada at TikTok Shop hindi na rin makaiwas. Dahil obligado na silang mag-remit ng VAT, ang ginagawa nila, ipapasa sa iyo ang dagdag na gastos. Ang dating 150 na damit, 180 na mayon. Ang mga small online sellers na pinagbibilhan mo ay ginagawa nilang tax collector ng walang sahod. Ito ang hidden tax ng modernong panahon. Kahit ang 50 pesos na mobile load mo, bawas na agad ng 12% VAT bago mo pa masend ang I love you sa text. Ang internet sa 2026 ay hindi na luho. Ito ay basic necessity para sa trabaho at pag-aaral. Pero bakit pati ang basic na ito ay ginagawang gatasan? Sa 2026, hindi mo na kailangang mag-file ng ITR para maging major donor sa gobyerno. Kailangan mo lang pindutin ang add to cart o mag-load ng data. Sila ang silent partner mo sa bawat click at sila ang unang kumikita bago ka pa makapanood ng video na ito. Gawin nating simple ang math para sa isang ordinaryong Pilipino na kumikita ng 20,000 monthly. Ayon sa BIR, 0% income tax ka. Palakpakan! Pero kwentahin natin ang katotohanan. Sa 20,000 mo, sabihin nating 16,000 ang nagagastos mo sa vatable items, grocery, load, kuryente, tubig at mga gamit sa bahay. Ang 12% VAT niyan ay 1,920 buwan-buwan. Idagdag mo pa ang excise tax sa gas na pass-on cost sa pamasahe mo at ang sugar tax sa 3-in-1 coffee mo at soft drinks na paborito nating mga Pinoy. Sa ilalim ng HB 5003, itataas pa ang tax na yan. Sa kabuuan, halos 2,800 to 3,500 ang kinukuha sa iyo ng gobyerno bawat buwan sa anyo ng indirect taxes. Sa loob ng isang taon, nagbabayad ka ng mahigit 40,000 pesos na tax. Ibig sabihin, ang effective tax rate mo ay halos 16 to 18%. Kay punaryo, mas malaki pa ang tax rate mo kaysa sa ilang malalaking korporasyon na may sandamukal na tax incentives at holidays. Ito ang masakit na biro ng ating sistema. Tax-exempt ka sa papel para hindi ka magreklamo, pero gatasan ka sa totoong buhay dahil wala kang choice kundi kumain at gumalaw. Bakit ayaw nilang ipasa ang 600,000 exemption? Kasi alam nila na kung gagawin nilang patas ang batas, mawawalan sila ng pondo para sa kanilang vanity projects. Mas madaling kunin ang pera sa indirect taxes dahil hindi mo ito nakikita sa payslip mo, kaya hindi ka agad nagagalit. Bakit ayaw nilang alisin ng excise tax sa fuel ngayong energy emergency? Sabi ng Department of Finance, mawawalan daw sila ng 136 billion na revenue mula May hanggang December 2026. Heto ang verdict ko bilang observer. Bakit ang revenue target ng gobyerno ang laging priority, pero ang survival rate nating mga Pilipino ay laging huli? Yung 136 billion na yan ay galing sa pawis ng mga construction worker, mga sales lady at mga delivery rider na hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. Imbes na long-term planning sa Sampaguita gas field o pag-upgrade ng energy reserves para maging mura ang kuryente, puro ayuda ang binibigay nyo na galing din naman sa tax namin. Ang tax month na ito ay hindi selebrasyon ng pagiging civil servant. Ito ay paalala na tayo ay biktima ng isang sistema na mas mahalaga ang koleksyon kaysa konsiderasyon. Galit ka ba? Dapat lang.
Kung nararamdaman mo ang hidden tax na ito sa bawat kilo ng bigas na binibili mo o sa bawat patak ng kuryenteng ginagamit mo, i-comment mo ang Reform the System sa baba. Huwag tayong pumayag na tratuhin tayong tax-exempt sa papel pero pinipiga hanggang huling sentimo sa totoong buhay. I-share mo ang video na to para malaman ng bawat kaipunaryo na hindi sila gastador. Ninanakawan lang sila ng isang lumang batas. Subscribe ka na para sa mga katotohanang ayaw nilang marinig mo. Ingat palagi, kaipunaryo!